we had a very good discussion about a possibility of moving the direction of the busway, no? Instead na yung papuntang north, nandito sa right side, it can be on the left side, no? Ito po ay may kaugnayan doon nga daw po sa paglabag, pinakahuling report ng paglabag sa busway. So ito ho yun, sinasabi po sa balita, binasa mo yan, girl? Samantala mga kapatid, plano nga pong gawing pa-counterflow na ang mga biyahe ng bus sa EDSA Carousel. Yan ay para mabawasan daw ang iligal na pumapasok sa busway. Kung matutuloy, mas ligtas para sa mga pasahero ng busway ang pagbaba at maging pagsakay sa mga bus. Nakaharap na kasi sa Center Island ang mga pintuan ng bus. Ayon sa commuter group na Out Mobility, dapat pag-aralang mabuti kung babaguhin ang direksyon ng busway. Lalo't may parte sa EDSA kung saan labas-masok ang mga bus. Target po itong maipatupad bago matapos ang taon. At yan po yung nanggagaling daw kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR kasi nga daw po para matigil na ang mga lumalabag dito po sa busway na ito at kung saan po pinakahuli nga ay ito pong kontrobersyal na SUV na meron pong plakang number 7. Engineer Rene Santiago, kumusta po? At sorry, we have to bother you again on this issue. Ako naman ay napapasalamat at hindi mo ako nakakalimutan. Sir, anong take niyo dito? Ang sinasabi po ni Secretary Bautista, balak ipatupad bago matapos ang kasalukuyang taon, ay mukhang mangyayari talaga ito, counterflow sa EDSA busway. Mukhang akala ko hindi sila seryoso. Akala ko sintomas lang ng age as if doing something. Kung seryoso yan, mukhang mali naman. Mali ang pag-aaral nila o dapat mag-isip pa sila. It's the wrong solution to the wrong problem. Kung ang problema yung intrusion, that's normal. It will not disappear. To worse. It could increase the risk of head-on collision. It was forced on EDSA, which is not suited for a busway. So that was the basic fundamental problem. Bakit niyo po ngayon pa lang nasasabi po na may mali dito, sir? Kung ang iniisip nila yung dahil na may mga mangilan-gilan dyan na nagbabiolate, hindi naman dapat pag talagang sa minor violation, it doesn't affect the entire operation ng busway. Kung makikita mo po, maraming section ng EDSA Carousel na shared yung lane dahil sa configuration ng EDSA. Tulad po dyan sa flyover sa Ayala, sa Buendia, Kamuning, sa Ortigas, sa Kamuning, dito sa Cubao, lalo na dito sa Ortigas, hindi pwedeng exclusive yung busway. Kailangan talagang shared. In fact, mula sa Ayala Avenue hanggang MOA, halos kalahati hindi exclusive. Ang pinakamalaking problema ng busway, hindi yung mangilan-ngilan na may nag-intrude dyan. That is to be expected. Lahat ng sadang may bus only lane abroad, nangyayari yan. The important thing is, does it affect the operation ng busway efficiency? Hindi Ang pinakamalaking problema ng busway operation nila nagkukumpulan sa mga kanto-kanto dahil nga doon sa shared lane, hindi nila ma-maintain ang headway or dispatching regularity. Last week sinubukan kong sumakay ng busway mula Ayala hanggang MOA. That is a distance of, I think, less than 4 kilometers or 5. It took me almost 1 hour to get there. So, yun ang malaking problema. Hindi yung mangilan-gilan na nagpapakitan gilas lang po tayo na kunwari natataranta tayo dahil may number 7. Kung yung privilege na ganyan kinukuha natin, sinisita, pakitang tao lang po yan. Mas marami yung privileges na mga nasa pudar na lugar, mga opisyalis, na hindi natin napapansin, na pinagbibigyan natin. Yung mga minor sa script na yun, to be expected po yan. Okay. Sige po. So ano po ang inyong suggestion dito po kay Secretary Jaime Bautista at mga taga-DOTR sa kanilang pinag-iisipan na ito, sir? Kala ko kumuha na sila ng foreign consultant more than a year ago. Inannounce ng mga January ata noong 2023
na kumuha silang consultant, di pa privatize daw yan, pag-aralan. Eh, hanggang ngayon, wala ho silang napapalabas. Ano ba ang payo ng kanilang expensive foreign consultant? Alam mo, pag ginawa nila po yan, mas maparami malaking problema, magkakaroon ng banggaan. Kung ikaw po'y galing sa Ayala or Buendia, kumakaliwa ka, bigla kang may masasalubong na bus, ay diretsong banggaan. Mas malaking problema po yun. For two reasons, ako nakikita ko often. One is safety. Yung ating mga concrete barriers na hindi gumagalaw, nababangga. What more kung gumagalaw at pasalubong? Isa sa example dyan ay yung mga pupunta pa kabila. Like, kunyari, papuntang Green Hills, San Juan. Diba? Nasa outer lane ka na inner lane next to the bus carousel. Kakaliwa ka ng flyover, papunta ng San Juan, Green Hills. And then yung bus will be coming from the flyover sa Lubong. So, kung hindi ka sanay sa Metro Manila or hindi mo ine-expect na may makakasalubong ka, you will not mind eh. So, pwedeng mag-cause ng accident yan. At medyo fatal accident yan kasi magkasalubong, parehong gumagalaw. Second reason na nakikita ko kung bakit kailangan pag-aralan, pinapayagan dyan ng emergency vehicle. Lalo-lalo na yung nagdadala ng pasyente sa mga ospital. So, kung gagamit sila ng bus carousel, paano sila lalabas papunta sa ospital? Hindi naman lahat ng ospital na pupuntahan nila ay nasa EDSA. So, I think maganda yung intention ng proposal, but we have to weigh the risk, lalong-lalo na sa aksidente, nitong proposal na ito as compared doon sa benepisyo na mapiprevent yung unlawful intrusion dito sa bus carousel. Wala yung all the way na barricade, di ba? So, yung nga, Yes. nagsishare ng linya, pero kung magbabarikada ka naman dyan, isang lalabas nga yung bus pag may nasiraan Oo, na. daming Opo. mga intersection na hindi okay. Opo. Sige po. So, kasi sabi ho nila, balak ipatupad bago matapos ang taon. Do you suggest na para mismo si Secretary Bautista malaman niya itong binabagit niyong problema, mag-time and motion study siya, sumakay siya? Mukha ho may nagsusubo sa kanya ng idea para ho siya matapa at mapahiya. May I nagsusubo. wish him success, but he should Opo. talk to the right people. Ho. Opo. Sige po. Well said. So, Sir Karine, alam niyo ho, yung mga binanggit po ninyo, ngayon pa lang po, may mga nagsasabi na alam nga naman, hindi nila alam yan. Di ba? Alam mo, noong 2015, nag-usap sa akin yung mga opisyalis ng DOTR noon, na napag-usapan na ho namin ideya niyan, hindi pa ho na-introduce. Sabi ko, kung walang barrier, pwede sa kabila. Counterflow. Ang problema, kasi nga, yung pintuan ng mga bus natin nasa kanan. Pero kung gagawin mo yun, napag-usapan na, babangga doon sa mga flyover na galing sa kabilang. Opo. Yun. Oo. Kasi mahirap kasi itong ating EDSA na to. Parang we're modifying the entire design because of our problem sa traffic. Kaya ngayon, parang parang implement now, plan later no? Parang gano'n. Kasi sinabi ko na nung una, maling solusyon ho yung pinilit ng busway dyan sa gitna. Kung gawin ho nilang BRT, hindi ho kayang gawin BRT dahil sa konfigurasyon ng EDSA. Pinilit ho para magpakita. Kaya tuloy ang dami yung pasahero na abirya. Hindi na po ako makasakay sa EDSA. Hindi ako makasakay sa Ortigas. Hindi ako makasakay sa Siom nang wala yung malaking transfer point ng mga bus. Kasi nga wala ka na, hindi na po doon hindi ka na pwedeng sumakay sa Aurora Boulevard, di ba? Kasi ang layo din po ng lalakarin mo. At ito nga po, bagamat ngayon mukhang nakakasanayan na po Karen ng ating mga pasahero. Kahit na senior ka, buntis ka, PWD ka, tiis ka, di ba, sa mahabang lakarin, ano kaya din ang effect nun kung ka-counterflow mo? Lalo na. Pinaparusahan na ho natin yung ating mga pasahero, mga commuters. Yung dating maraming bus dyan na nirereklamo nila, gumaan, malaking benepisyo sa mga car users ng EDSA, yung ginawa nila. Pero malaking perwisyo sa pasahero.
Bumagsak yung number ng bus sa 3,500 to 550. Tapos hindi pa ho nila ma-access sa akyat baba. Pag matanda ka ho, hihingalin, mamamatay ka sa akyat baba doon. Opo. Sige po. So again, Engineer, salamat po for sharing your thoughts, and we will talk to the DOTR people and try to relay the message na baka naman pwede pong bago sila magsimula, pag-aralan muna mabuti. Sabihin po ninyo sa kanila na yung kanilang expensive foreign consultant, ano po ba ang sinasabi? Yung bang kanila pong expensive foreign consultant, anong lahi? Iba-iba ho. Mukhang tayo, no? British or what? Opo. Pero meron pa atang Indian, pero hindi hindi ho taga rito Pilipinas, so hindi alam ang problema ng Pilipinas. Opo. Sige po. Salamat po, Engineer. Salamat po sa inyong panahon. Okay. Salamat. Opo, thank you.